Diskaya. Nawala ang pagka-British accent. Sinugod ng mga galit ng mga Pilipino. Halika, breaking news to mga kaibigan at isang nakakagulat na balita. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ilabas niyo si Diskaya, ang sigaw na yumanig sa Pasig. Alam mo ba kung bakit biglang naging laman ng usap-usapan si Sara Diskaya? Maraming nagsasabi nasaan na siya. Bakit parang biglang naglaho? Pero teka muna, bago ka magtanong, pakinggan mo ang buong kwento. Ilabas niyo si Diskaya. Yan ang sigaw. Yan mismo ang sigaw ng ilang militanteng grupo sa harapan ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbatuhan nila ng putik at ipininta ang salitang magnanakaw at kurakot sa mismong gitnang compound ng pamilyang Diskaya. Nakakagulat hindi ba? Pero mas nakakagulat kung bakit ganun ang kanilang galit. Sino ba si Sara Diskaya? Kung dati iniidolo ng ilan dahil sa kanyang mataas na British accent, nakakaiba at nakakapighani katulad ng ating mapapanood ngayon. Halika, panoorin natin ito. Actually, I still talk to my sister with using our British accent. So we converse in English. I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English. Ma'am, British national po ba kayo? Ma'am, ma'am, British national po ba kayo? Ma'am, dadating din po ba si Sir Chris? Dadating din po ba si Sir Chris? Ngayon, bakit tila siya na ang pinupuntirya? Kilala siyang magaling magsalita, nakakaakit ang kanyang paraan ng pagkukwento at minsan pa'y inihahambing sa mga sikat na personalidad sa YouTube na magaling mag-engganyo. Pero bakit tila naglaho ang kanyang pagka-British accent? At bakit galit na galit ang ilang mga tao at ilan nating mga kababayan? Ang kahinatnan. Hindi na sapat ang mga nakasanayang sagot. Marami ang naghahanap ng paliwanag. Marami ang nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyari? Ang mga pintuan ng compound ay binabato, ang pangalan nila ay binabatikos, at kahit anong pagtatago ay tila walang saysay. Pero sa bawat sigaw, lalong dumarami ang nakikialam, kay lalong umiigting ang tensyon. Ang malaking tanong. Kaya ngayon, ang tanong, bakit nga ba nawala ang pagka-British accent ni Sara Diskaya? At higit sa lahat, bakit siya sinugod ng mga galit ng mga Pilipino? Kung minsan mas malakas pa ang hiyaw ng mundo kaysa sa bulong ng ating konsensya. Pero tandaan mo ito, kaibigan, may mas matibay kaysa sigaw ng masa. Kaysa sa sigaw ng masa. At iyon ay ang salita ng ating Panginoon. Kahit mawala ang accent, kahit masira ang pangalan, may salita na hindi nagbabago. Sabi sa 2 John 1 verse 9, ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi lumalayo rito ay wala sa Kanya ang Diyos. Ang nananatili naman sa turo ay may Ama at Anak. Kaya kahit pasabay-sabay ang sigaw ng mundo, ilabas niyo si Diskaya. Ang tunay na sukatan ay kung nananatili ba tayo sa ating Panginoon Kristo. Dahil ang accent pwede ngang mawala, pero ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon Jesus ay hindi kailanman kumukupas. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaya naman kaibigan, huwag tayong mahulog sa ingay ng kapaligiran. Hanapin natin ang boses na hindi nagbabago.
ang tinig ng ating Panginoon na nagdadala ng liwanag sa gitna ng kaguluhan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano po ang the best para sa amin. Amin pong nakikita, Panginoon, ang hindi po magagandang mga bagay sa aming lipunan. Turuan niyo po kami manatili sa iyong piling. Pakaingatan po kami at patnubayan po ang aming bayan. Patumbayan niyo rin po ang bawat isa. At amin na pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman. At patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.